Part ko lang to guys nung video na ginawa ko kasi nag-video na ako ng process kung paano ko ito nakuha. So ayan, part 2 siya guys kasi may bagong Republic Act si LTO na ipinalabas na yun na nga, kung hindi nyo pa alam, kailangan nyo nang magkaroon ng 15 hours theoretical driving. Ito'y gaganapin sa isang LTO accredited school or sa LTO regional office. So ayan, may good news pala ako guys. Ang good news na to ay halimbawa tayo may mga driver license na to. May mga driver license na. Kaya may mga driver license na. Bali, kung magpapa-add tayo ng restriction sa LTO office, halimbawa, kasi itong driver license ko ay para lang sa car. Kung magpapa-add akong motor, hindi na ako mag-undergo, hindi na ako mag-enroll sa LTO accredited school kasi yung 15 hours na theoretical driving course LTO guys, bali tinanong ko sa isang LTO officer sa pagkuha ko nga nito guys, para at least may ma-share ako dito sa vlog na to yung bagong proseso sa pagkuha. And yun na nga, nalaman ko na yung pagkuha ng student permit simula July and magbabak ito on August 3 2020. Ang required na isang mandatory requirements ni LTO guys, kailangan mo mag-enroll sa isang LTO accredited school. So ayan guys, may important tips ako sa inyo kasi itinanong ko na nga ito dun sa isang LTO officer dito sa amin. Bali, kung may bala kayong kumuha ng student permit, ang pinaka the best nyong gawin is pumunta kayo sa LTO office nyo at itanong nyo kung ano yung LTO na accredited para sa theoretical driving course na mandatory. Kasi kung halimbawa nag-enroll ka driving school ka sa isang school na hindi naman accredited ng LTO, so hindi yun accredited, hindi yun valid. So kailangan mo mag-enroll pa din sa accredited driving school. Sa mga nagtatanong guys kung magkano yun naabutin, dahil nga gusto kong mag-share ng experience ko and dahil madaming nag-view and alam kong madaming gustong malaman yung bagong proseso, aabutin guys sa amin dito sa LTO accredited na school namin guys, is aabutin yun ng 3,000 yun guys, ng 3,000 pesos dito sa amin guys. Ewan na lang sa inyo guys, di-differ yun guys sa lugar nyo, depende na rin sa accredited school kung magkano yung offer. Kasi guys, naman sila, nag-o-offer ng promo. As of today, yung presyo guys, 3,000. Mandatory yan, theoretical driving course. If nakakuha ka na ng student permit before August 3, hindi mo na kailangan pang mag-undergo or mag-enroll sa isang driving school. Itong 15 hours theoretical driving course guys, is para lang ito doon sa mga kukuha pa lamang ng student permit. In short, para lang ito dun sa mga wala pang student permit na kukuha pa lamang. So, mga nakakuha na ng student permit, ang maipapayo ko guys, huwag nyo na hintayin na mag-expire pa yon kasi kung mag-expire pa yon student permit nung kinuha before August 3, ang mangyayari mag-e-enroll ka na ng 15 hours theoretical driving course. So, nakalat kong information, student permit guys, lang nito, certificate lang naman ito, and 15 hours siya. Bali, gaganapin siya 3 days siyang gaganapin, and each day 5 hours daw guys. Kung may Sabado kasi busy kayo, ganon. Bali, itanong nyo sa LTO accredited school nyo kasi tinanong ko din siya kasi yun na nga, baka may magtanong na kung pwede Sabado kasi requirement na talaga to, wala na tayong magagawa. Kasi alam nyo naman ang LTO offices, Monday to Friday lang siya open. So kailangan natin mag-adjust. 15 hours theoretical driving course, 3 days nga siya, isang mandatory course. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3. Bali may 6 topics siyang i-discuss sa 15 hours theoretical course. Bali napaka-informative niya naman guys. Pero ang mapapayo ko guys, kung balak nyo nang kumuha ng student permit, talagang budgetan nyo kasi ang good news niyan guys, Tatay Digong nga guys, ginawang 5 years yung validity ng driver license. So meaning guys, matagal din nating nasa atin tong driver license na valid sa atin kasi 5 years na. As a result,
ng LTO. Kasi 5 years na mahaba na din. Baka yun, naisip ng LTO na paigtingin pa or palawakin yung kaalaman ng mga drivers para lamang ito sa mga kukuha pa lang ng student license. Mga meron na guys, yung dating process lang. Halimbawa ako, kung magpapad ako ng restriction sa motor, kasi sa car lang yung sa akin, mag-undergo pa din ako ng medical, ng online exam, saka practical. Yun lang. Wala nang practical driving course na mangyayari kasi meron na ako. Yun guys na bagong mandatory requirements. Para lang yun dun sa mga kukuha pa lang ng student permit. Sa mga kukuha pa lang simula August 3. Theoretical driving course includes topic number 1, basic driving lesson. Number 2, lessons on road signages and pavement markings. Number 3, discussion on rules governing road usage. Number 4, development of skills on minor mechanical servicing light vehicle. Number 5, defensive driving. And number 6, actual observation at the driving range. Witness actual driving for motorcycle and light vehicles, sedan, empty. Sa nakalat ko information. In the end of this course, bibigyan kayo ng certificate at ito yung papakita nyo guys sa LTO office nyo para at least mag-proceed na yung pagkuha mo ng student permit. Kasi mabilis lang naman guys ang pagkuha ng student permit. Sa akin guys, 1 day ko lang siya nakuha ko agad yun. Sa akin. Meron ka na nito. So yun, 1 day mo lang naman din yun makukuha. Ayaw ka lang, budgetan nyo guys yung pagkuha ng driver license. Kasi siya, costly. Ibig sabihin it needs budget kasi hindi biro yung presyo sa driving school. Pero sa LTO guys, mura lang, kaso lang yung sa driving school. And hintayin na lang natin guys kung may bagong news about this. Hintayin na lang natin kung may pagbabago. Pero sa ngayon, ito yung bagong process ni LTO na kailangan nating sundin kasi as per Republic Act 10. Bawa nakakuha na kayo ng student permit nyo. Pero 1 month, pwede nyo na siyang i-apply as non-professional driver license. And yung non-professional driver license guys is need mo din ng additional mandatory requirement nila na practical driving course. Tapos yun guys, bali aabutin siya sa amin guys, yung practical driving course is aabutin ng 6,000 pesos. Mas mura sa inyo, di mas better kasi sa amin guys, abot sa LTO accredited school 6,000 talaga. So 3,000 yung sa theoretical, na 6,000 bari talagang napakamahal. Yung price na yun is para lang yan dun guys sa hindi pa marunong mag-drive. And ang mapapayo ko sa inyo, yung seminar lang i-attend mo, hindi ka na magpapaturo mag-drive. And kung may sasakyan naman kayo, mas mabuting doon ka na lang mag-aral. Anuhin mo na lang sa driving school is makakuha ka nung mga seminars yung sa theoretical and practical driving course. Kasi guys, tinanong ko, mas mahal yung presyo pag doon ka pa magpapaturo sa driving school compared kung seminar lang yung i-avail. So, tip ko guys sa inyo, wag na kayo doon magpaturo, mag-drive. Kung may magtatanong kung saan ba yung 15 hours theoretical certificate or course na mandatory requirements, kung napin yun sa isang LTO accredited school, summarize guys. First tip ko sa inyo, kung kuha kayo ng student permit, alamin nyo alin yung mga LTO accredited driving school sa inyong lugar. Sabihin mo, kukuha ka ng student permit para at least magkaroon ka na ng certificate, tapos mabilis lang naman yung pagkuha ng student permit. Pag meron ka na ng certificate, 1 day na lang yan guys. Ang kailangan mo lang, ang needed requirements mo, bring mo yung 15-hour certificate mo and birth certificate or NSO certificate to copy of 2 valid IDs. Tapos yun, sa medical, kung may magtatanong, yung medical guys, bali ako, sa case ko, yung experience ko, nag-medical ako sa LTO office na namin mismo. Nakita ko sa public advisory na gaganap dito sa LTO mismo. Bali yun guys, tinanong ko din nyo kung
Yung 15 hours ba is gaganapin mismo sa LTO. Sa kasamaang palad, hindi siya gaganapin sa LTO. Sa isang driving school siya. Nakita ko kasi sabi ko dun sa nakausap ko. Dahil nakita ko kasi sir yung public advisory sa LTO main office. Sabi niya, yung tinutukoy daw doon na LTO is yung regional offices. Try nyo din mag-inquire. Kung malapit kayo sa regional office nyo, malapit ka sa LTO regional office nyo, ibig sabihin, mas pabor sa inyo. Kasi yun, mas mapapamura ka. May magtatanong guys kung halimbawa ito, driver license, meron ka ng driver license, magpapa-add ka lang ng restriction. Hindi ka sagot doon, hindi ka na mag-undergo ng 15 hours kasi para lang yun sa mga theoretical sa practical driving course is para lang yun dun sa mga bagong kukuha pa lang ng driver license nila, yung mga first timer guys na kukuha nung hindi pa nakapagkuha ng student permit before August 3, yung wala pa kahit ano. Budgetan nyo, kung kukuha na kayo ng driver license, payo ko lang is dapat guys may budget kayo kasi medyo mahal siya, may kamahalan, pero worth it naman kasi madami kang matututunan. Bago pa lang sa channel ko guys, meron pala akong group sa Facebook. Yung pwede nyo kayong sumali dyan sa group na yan and pwede nyo akong i-PM, magre-reply naman ako. Yan, kung may mga katanungan pa kayong gustong itanong, comment down below na lang guys and sasagutin ko ito guys. Just comment down below lang guys, and yung mga nakalat kong information is lahat yun na nakalat ko. Lahat ng nakalat kong information is willing ko siyang i-share sa inyo kasi meron na nga akong driver license. Bali, sa mga kukuha pa lang. So ayan, sa mga bago pa lang sa channel ko, sumali kayo dito sa group ko sa Facebook. And i-accept ko kayo agad. Bali, yun. Ako yung admin dyan. Ako yung creator na din. So, ayun. Sali kayo sa group ko, guys, ha. And kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, subscribe, and comment down below sa mga kung may mga questions kayo na gustong itanong. So, ayan. Welcome again to my channel. And this is your boy, JR. Peace out. Thank you for watching, and please comment your question down below. Have a nice day. Peace out.